Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira! Business baka samantalahin mo itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga na monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung artist na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yan, panibagong araw, panibagong reaction na rin tayo guys. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction itong naging live ni Ka-Business nitong February 12 na kung saan ay pinag-celebrate nila itong birthday ni Kuya Bong. At dito nga po ay inalala nila kung paano nila natagpuan itong si Kuya Bong. Hanggang sa utay-utay na nga po nila itong nabago. At inalala din nila dito kung ano yung mga naging sakripisyo nila dito kay Kuya Bong. Kung gaano yung hirap na pinagdaanan nila. Mabago lang itong si Kuya Bong. Dahil itong si Kuya Bong ay napamahal na sa kanila. At dito ay ipinaliwanag din ni Ka-Business kung bakit nga ba hindi niya mabitaw-bitawan itong si Kuya Bong. Kahit nga gaano na ito kapasaway. Kahit na nga nitong bandang huli ay marami na nambaba sa kanya. At sinasabi nga ng maraming viewers ni Ka-Business, nabitawan na lang ito si Kuya Bong dahil sa pagiging sobrang pasaway na nito. Na tila ba hindi na nakikinig kay Ka-Business. Pero dahil nga napamakal na ito si Kuya Bong dito kay Ka-Business, ay hindi magawang bitawan nila Ka-Business ito. At bukod dito, bukod sa napamahal na ito si Kuya Bong dito sa family Ka-Business, lalo na nga dito kay Ka-Business, ay ito kasing si Ka-Business ay nakapangako sa ating Panginoon na itong si Kuya Bong kahit anong mangyari ay hindi niya basta-basta bibitawan. Dahil ayon dito kay Ka-Business, ay bago sila magmisyon
nung araw na makita nila itong si Kuya Bong, ay nagdasal muna sila ni Mrs. Ka-Business. At ang ipinagdasal nila ay bigyan sila ng isang tao na karapat-dapat na tulungan, na makakapagbigay sa kanila ng malaking views. At pag ibinigay ito ng Panginoon sa kanila, ay gagawin nila ang lahat para ito'y matulungan. Kumbaga, hindi nila ito basta-basta bibitawan. At nung oras na nga na sila'y nag-iikot para maghanap ng kababayan natin na matutulungan, ay bago nila natagpuan ito si Kuya Bong, ay napakahabang oras na sila'y paikot-ikot nang wala sila nakikita. Hanggang sa nasumpungan nga nila sa daan itong si Kuya Bong. At dito ay tinawag na ni Ka-Business itong si Kuya Bong. At nung makausap nga nila ito, ay talaga namang ikinatuwa ni Ka-Business ang mga sagutan nitong si Kuya Bong. Direct to the point kung sumagot itong si Kuya Bong. At kahit tayo mga viewers ni Ka-Business, ay talaga namang natuwa sa paraan ng pagsagot nitong si Kuya Bong. Kaya nga lang, nung panahong yon, ay naging mailap itong si Kuya Bong dito kay Ka-Business. Doon sa part 1 ng video ni Ka-Business patungkol dito kay Kuya Bong, ay hindi niya ito nakumbinsi kahit yung pagkain man lang doon sa labas o sa karinderya. Hindi niya nakumbinsi yan si Kuya Bong. Pero dahil desidido siyang tulungan itong si Kuya Bong na maialis sa ganitong klase ng pamumuhay, ay binalik-balikan niya ito. Kumbaga, kahit siya'y initsapwera na ni Kuya Bong nung una, at nung pangalawang balik nila ay hindi nila ito nakita, ay hindi pa rin nagsawa itong si Ka-Business. Hindi pa rin sumuko itong si Ka-Business. Hanggang sa natagpuan na nga ulit nila nung part 3. At itong part 3 na ito yung nag-million views. Ito yung nag-viral. At nang mag-viral ito, ay dito na naalala ni Ka-Business yung kanyang ipinagdasal nung araw na makita nila itong si Kuya Bong. At dito naisip ni Ka-Business na marahil ay ito na, itong si Kuya Bong na, yung sagot doon sa ipinanalangin niya o ipinanalangin nila ni Mrs. Ka-Business nung araw na yon. Kaya lang, ang kaakibat niyan ay matinding pagsubok para sa kanila. Dahil hindi nga naging madali ang paghuhubog nila dito kay Kuya Bong para ito'y mabago. Umabot pa nga ito sa pinarehab nila ito si Kuya Bong para lang mabago ito. Kaya lang, after 6 months na nasa loob ito si Kuya Bong ng rehab, nung ilabas nila, ayun, balik na uli sa dati si Kuya Bong. Maalis sa kanila, tumatakas sa kanila, bumabalik itong si Kuya Bong doon sa lugar kung saan siya lumaki. Nag-iinom at nangangalakal muli. At doon nakita ni Ka-Business na itong si Kuya Bong ay naroon ang kaligayahan sa lugar na kung saan siya lumaki. Kaya naman ang ginawa ni Ka-Business ay hinanapan itong si Kuya Bong ng lupa doon at pinagpatayuan ng bahay. Upang ito si Kuya Bong ay may sarili ng bahay na matutuluyan. Gumalaman ito ng 10 oras ng gabi, mag-inuman ito, ay may uuwian itong bahay. Hindi ito sa lansangan matutulog. Ganyang kamahal ni Ka-Business ito si Kuya Bong. Dahil nakita nyo naman nga, na sa sobrang pag-aalala nito si Ka-Business, ay hanggang sa naisipan na nga niya, napatayuan na ng bahay itong si Kuya Bong. Dahil inaalala nga niya, na pag ito'y umaalis sa kanila, ay sa lansangan ito natutulog.
At masakit yun para kay ka-business. Hindi siya mapalagay doon dahil hindi niya alam kung ano yung posibleng mangyari dito kay Kuya Bong. Pag ito'y nandito sa lansangan natutulog. Ay kung may sarili nga naman bahay, anumang oras itong gumala, ay may bahay siyang mauuwian. Pero hindi dyan natapos ang sakripisyo ni ka-business dito kay Kuya Bong. Dahil kahit may bahay na nga ito si Kuya Bong, ay nandun pa rin ang tuloy-tuloy nitong pagpapasaway kay ka-business. Pero sa kabila ng pagpapasaway ni Kuya Bong na yon, ay pilit pa rin siyang inunawa nila ka-business at ng buong family ka-business. Kasama na dyan ang buong ka-business team sa pag-unawa at pag-intindi kay Kuya Bong. Kaya lang, ang masakit nito ay nitong nakaraan nga lang ay nagdesisyon itong si Kuya Bong na lisanin na ang ka-business family. At eto nga, nitong A12, birthday ni Kuya Bong, ay nag-live itong sila ka-business bilang pag-celebrate sa birthday nito si Kuya Bong. Kahit nga ito si Kuya Bong ay wala na sa poder nila. Kumbaga ganito kamahal nila ka-business ito si Kuya Bong. Pero sa kalagitnaan ng live nila ka-business, dahil na rin sa mga komento ng mga basher, ay hindi napigilan ni Mrs. Ka-business na maglabas ng saloobin. At kung ano man yung inilabas ni Mrs. Ka-business ng mga saloobin niyang yan, ay panoorin nyo na lang po dito sa naging live ni Ka-business nitong A12 nga po ng February. Puntahan nyo na lang po yung channel ni Ka-business. At doon ay mapapanood nyo kung ano yung mga inilabas na saloobin ni Mrs. Ka-business. At sana lang doon sa mga nagko-komento ng hindi maganda, doon sa mga nagko-komento ng negatibo dito kay la Mrs. Ka-business at kine-question yung pagmamahal na ibinigay nila dito kay Kuya Bong. Huwag naman po sana tayong ganyan. Dahil nakita naman po natin kung ano yung naging sakripisyo nila Mr. and Mrs. Ka-business, maging nito sila Papa Dins at maging ng buong ka-business team ng mga kagwang pagdating dito kay Kuya Bong. Dahil kung hindi dyan sa pagmamakal nila ka-business na yan kay Kuya Bong, kung hindi dahil dyan sa malasakit nila ka-business kay Kuya Bong, kung hindi dahil kay ka-business, ay baka itong si Kuya Bong ay hanggang sa ngayon ay isang taong grasa pa rin. At ika nga ni Kuya Bong, ay kung hindi siya natagpuan nila ka-business, ay baka siya ay wala na rin dito sa mundo. Totoo yan guys. Dahil nakita naman natin na itong si Kuya Bong ay walang direksyon ang buhay noong panahon na hindi pa siya natatagpuan o natutulungan nito sila ka-business. Pero dahil dito kay ka-business, ay unti-unting nagkaroon ng direksyon ang buhay nito si Kuya Bong. Na kahit napakaraming beses pa nga nitong nagpasaway dito kay ka-business. Nasabi ko nga, ay pinagmula na rin ito ng pambabash dito kay ka-business. Itong naging sobrang pagpapasaway na ito ni Kuya Bong. Pero hindi sumuko ito sila ka-business. Hindi nila sinukuan ito si Kuya Bong hanggang sa huli. Oo, andun yung naiinis na talaga sila dito kay Kuya Bong. Pero kahit sila'y naiinis na dito kay Kuya Bong, ay tuloy-tuloy pa rin yung kanilang paggabay dito. Yung walang sawa nilang pag-unawa dito kay Kuya Bong. Kaya doon sa mga basher na nagko-comment ng hindi maganda dito kay ka-business hanggang sa ngayon. Doon sa mga nagsasabing hindi makamove on sila ka-business sa pag-alis ni Kuya Bong.
Hindi po ibig sabihin na ipinag-celebrate nila ang birthday ni Kuya Bong nitong A12 ay hindi po makamove on sila ka-business sa pag-alis ni Kuya Bong. Yung sinasabi nyo na nawalan ng kita itong si ka-business dahil nawala si Kuya Bong, sa tingin nyo po ba totoo yan? Si Kuya Bong naman po nitong bandang huli ay hindi na naman po ganun kalalaki ang views niyan. At malinaw naman po na hindi lang si Kuya Bong ang ibinablog nitong sila ka-business. At bawat vlog naman po nila ka-business ay marami pa rin yung nanonood. Kaya huwag nyo naman po sabihin na kaya nag-celebrate ng ganito sila ka-business, na kaya nag-vlog ng ganito sila ka-business, nag-live sila ka-business para sa selebrasyon ni Kuya Bong, ay hinahabol pa nila si Kuya Bong. Hindi na po. Pinaubayan na po nila ka-business itong si Kuya Bong kung saan man siya naroroon ngayon. At ito naging live na ito nila ka-business ay bilang pag-alala nga lang po doon sa kung paano nga po nila nakita itong si Kuya Bong. Kung paano nila ito naiahon dito sa madilim na mundo ng lansangan. At syempre, pag-celebrate na rin po ng birthday ni Kuya Bong. Dahil aminado naman sila na kahit wala na sa poder nila si Kuya Bong, ay naroon pa rin yung kanilang pagmamahal dito kay Kuya Bong. Hindi pa rin nawawala sa mga puso nila ang pagmamahal nila kay Kuya Bong. Pero hindi po ibig sabihin yan ay hinahabol nila si Kuya Bong. Dahil ito sila ka-business ay kung saan masaya itong si Kuya Bong, ay masaya na rin sila. Dahil wala naman talaga silang ibang hinangad dito kay Kuya Bong, kundi ang maging masaya ito. At kung doon masaya si Kuya Bong, ay hindi naman nila ito pipigilan. Hindi nila sasagkaan kung ano yung kaligayahan nito si Kuya Bong. At sana nga lang ay totoong maging masaya doon si Kuya Bong. At doon na matagpuan nito si Kuya Bong ang kapayapaan, ang katahimikan na kanyang hinahanap. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At yun, maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at patuloy pong nanonood sa aking mga reaction video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ay baka pwede naman pong makipindot na ng subscribe button. At maki-like and share na rin po nitong aking video. At yun, bago po tayo magtapos, ay gusto ko lang pong i-shout out itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shout out po sa inyo, ma'am. At maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at wala nyo pong sawang panunood sa aking mga video. At shout out din po kay Ma'am MK Inday Okray. At shout out din po sa lahat ng patuloy na sumusuporta po sa akin at walang sawang nanonood sa aking mga video. Hindi ko na po kayo maisa-isa dahil baka may malimutan po ako at may magtampo. God bless po sa ating lahat at ingat po kayo lagi. Anime Reactors, shout out po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na, ayan, kahit paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit paano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.